Kapayapaan po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed, sapagkat may mga kaibigan at kapamilya tayo na nagmamahal at nagpapahalaga sa atin. Sila ay kaloob ng Diyos upang ipaabot niya ang kanyang pagpapala at biyaya para sa atin. Hindi lamang ng mga bagay na material. Ang mga kaibigan, kapamilya natin ay kasangkapan din po ng Diyos upang palakasin ang ating espiritu. Sila din ang kadalasang inspirasyon natin upang ipagtagumpay ang maraming bagay sa buhay na ito. Higit sa lahat, ibinigay sila ng Diyos upang pagpadamahan natin ang pagmamahal at pagpapahalaga na nagiging katunayan ng pagmamahal at pagpapahalaga natin sa Panginoon. Kaya tayo na po, ating pag-alabin pa ang ating pagmamahal, magsama-sama tayong matuto sa Panginoon dito lamang sa Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, sa atin na mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay ay may guide tayo na nagiging batayan ng ating meditation or reflection. Kaya sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Hiel na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango sa daily reflection na love notes. Hear, my child, and be wise, and direct your mind in the way. Proverbs chapter 23, verse 19. One cannot acquire knowledge and understanding and can never be wise if he is unteachable. A wise man opens his ears and his heart to listen to advices and counsel of godly parents, godly men, and the church elders. Their words of wisdom should be our guide for material and spiritual maturity, paving the way to the graces of God. Faith comes by hearing, and hearing by the words of God. So focus your mind to increase your knowledge and understanding of the way of the Lord and be guided and directed by it in your walk with God. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakatalino, at iyong patnubayan sa daan ang puso mo. Kawikaan 23 at 19. Walang tsansa na matuto at magkaroon ng unawa ang sino mang umaayaw na maturuan. Ang tunay na matalino ay yaong bukas ang pandinig sa pakikinig at handa ang puso sa mga pagpapayo, lalo na ay ng mga kasangkapan ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang mga salita ng mga lingkod niya ay karunungan, gabay sa pag-unlad, hindi lamang ng pamumuhay espiritual, kundi maging ng pamumuhay sa sanlibutan ito. Sa pagdinig sa mga salita ng Diyos, sa pagkasangkapan sa kanila, nabibigyang daan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya't hangarin na lumago pa sa kaalaman at unawa sa daan ng Panginoon at gawin nating gabay ang mga ito. Sa ganitong paraan ay masasabi natin, lumalakad tayo na kasama ng Diyos.
puso ko ay laan lamang sa'yo, hindi maitatago ang damdaming ukol sa'yo. Pag-ibig na ipinamalas mo, lawak ng kalangitan ang kapara nito. Hindi masukat, hindi malirip ang kadakilaan mo. Kaya't akin kang hahandugan, mga gawang lakip-an, pagmamahal, kulang at hindi sapat. Sana'y iyong pakinggan ang awit na iyong kinahawakan, marapat din sa iyong kaitaasan. Ang awit ng puso ko ay laan lamang sa'yo, hindi maitatago ang damdaming ukol sa'yo. Pag-ibig na ipinamalas mo, lawak ng kalangitan ang kapara nito. Hindi masukat, hindi malirip ang kadakilaan mo. Kaya't akin kang hahandugan, mga gawang lakip-an, pagmamahal, kulang man at hindi sapat. Sana'y iyong pakinggan ang awit na iyong kinahawakan, marapat din sa iyong kaitaasan. Kaya't akin kang hahandugan, mga gawang lakip-an, pagmamahal, kulang man at hindi sapat. Sana'y iyong pakinggan ang awit na iyong kinahawakan, marapat din sa iyong kaitaasan. Marapat din sa iyong kaitaasan. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod
ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw ang bully o ikaw ang binubuli? Dalawang kalagayan na maaaring kahulugan ng ating mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Walang tulak kabigin sa dalawang kalagayang ito. Dahil hindi maganda na ikaw ay bully at nakakaawa naman kung ikaw ang binubuli. Tungkol dito, ang nais na talakayin ng pagtuturong inihanda ng segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jeremy Piscano. Tara na! At muli po ninyong tunghayan ang isa na namang pagtatanghal ng segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Tayo na pong muli sa isa na namang pagtatanghal na nagpapakita ng kasiyahan ng buhay kabataan na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos. Kahit inyo pong tunghayan ang episode ng Youth Worshiping God na aming inihahandog na pinamagatang I Have Never Seen the Godly Forsaken. Sa buhay ng isang tao sa mundo, tunay na marami mga pagsubok ang maaaring maranasan at kaharapin. Ganon din tayong mga kabataan. May mga problema din na kinakaharap na kung di makikita ang kasagutan ay maaaring magpahina ng ating pagkatao at magpababa ng ating mga self-esteem. Ano nga ba ang bullying? Ayon sa Merriam-Webster's Dictionary, bullying is the abuse and mistreatment of someone vulnerable by someone stronger or more powerful. Sa madaling salita, ang bullying ay ang pang-aabuso o maling pagtrato na ginagawa ng isang tao laban sa kanyang kapwa na sa tingin niya ay mas maliit o mas mahina kaysa sa kanya upang magdulot ito ng pagkatakot. May iba't ibang paraan upang makapagbuli. Maaring ang pamubuli ay ginagawa verbally o sa pamamagitan ng nakakasakit na pananalita, written o sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga bagay na offending sa ibang tao, physical o ang pananakit ng kapwa, electronic gaya ng cyberbullying sa Facebook at iba pang social networking sites sa internet. Bakit nga ba mayroong mga bully? Ano nga ba ang ilan sa mga dahilan kung bakit sila nambubuli? Ayon sa www.wasatchacademy.org, ang mga karaniwang dahilan ng pambubuli ay ang mga sumusunod. Una, kakaiba ang iyong physical appearance. Maaring dahil malabo ang iyong mata, maliit o sobrang tangkad, payat o mataba at iba pa. Ikalawa, dahil sa kaibahan ng iyong lahing pinagmulan. Sa madaling salita, ay ang pagkakaroon ng racial discrimination. Maaring maitim ang iyong balat o kaya naman ay dahil sa mga unusual na mga kaugalian na nakuha mo dahil sa lahing iyong pinagmulan. Ikatlo, dahil sa disability o illness. Maaring ikaw ay may kapansanan o kaya naman ay may tinataglay na di pangkaraniwang sakit. Bukod sa mga sinabi ko, marami pang ibang dahilan kung bakit nambubuli ang mga bully. Sa katunayan, maging sa pagiging Kristiyano, ang isang tao o isang kabataan ay maaaring makaranas ng bullying, gaya ng naranasan ng mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9, ang bagong ang Biblia. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Kung tutuusin, lahat ng nagnanais na mabuhay sa paglilingkod sa Diyos ay maaaring dumaan sa iba't ibang klase ng mga pag-uusig. Gaya ng sinabi din ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 12. At lahat ng may nais mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas din ng pag-uusig. Tama, maaaring maranasan ang pag-uusig mula sa ibang mga tao kung tayo
ay tapat sa paglilingkod sa Diyos dahil sa kanilang paningin ay kakaiba tayo. Paano naman tayo naging kakaiba? Sa paningin ng iba, tayo ay kakaiba dahil iba ang ating pag-iisip, pananalita, paggawa, at pamumuhay kumpara sa karamihan. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, gusto nating mamuhay na matuwid at ang pamumuhay na matuwid ay hindi naman ginagawa ng marami. Imbis na mag-enjoy sa kaliwan na sa tingin na marami lalo na sa panahon ngayon ay pangkaraniwan na lamang na ginagawa ng kabataan. Ang kabataang Kristiyano ay nag-e-enjoy sa paglilingkod sa Diyos at pagtupad ng kanyang mga kautusan. Dahil dito, nagiging parang kakaiba o weird tayo sa paningin ng marami na nagiging isang dahilan para ang isang kabataang Kristiyano ay mabuli. Kung gano'n naman pala, bakit nyo pa kami gustong isali sa paglilingkod sa Panginoon kung mabubuli lang din naman pala kami? Paano naging masaya dyan? Paano nga bang naging masaya ang paglilingkod kay Lord? Kahit na maaari pa rin tayong mabuli ng mga kapwa natin, lalo na kung ang dahilan ay mismong paglilingkod natin sa Kanya. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 11, Good News Bible. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Sabi mismo ng Panginoon, kung dahil sa paglilingkod sa Kanya, maging masaya pa din tayo kahit pa tayo ay nilalait o pinagsasalitaan ng iba't ibang masasamang bagay at kasinungalingan. Bakit naman kaya? Bakit tayo dapat maging masaya kung dahil sa paglilingkod sa Kanya ay nilalait at pinagsasalitaan tayo ng masama? Basahin natin ulit ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 10. Good News Bible. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Ayun naman pala. Hindi naman pala tayo dapat na mag-alala at maging malungkot. Dahil kung ating ginagawa ang kalooban ng Diyos sa kabila ng mga masasakit na salita at panghusga na matatanggap natin mula sa ating mga kapwa, hindi ito ang nagiging sapat na dahilan upang mawala sa atin ang pagtanggap ng pangako ng Diyos na makasama tayo sa kaharian ng langit. Ang kailangan lang ay tandaan na ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang pangako at hindi ito mababago anuman ang gawin at sabihin ng sino man sa atin. Kaya, sa paglilingkod mo sa Diyos, kung sakali man na ikaw ay makaranas ng pambubuli, tibayin mo lang ang iyong loob. Gaya ng sinasabi sa Deuteronomy 31:6, New International Version. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ang Diyos ay lagi mong kasama. Siya ay laging nagmamahal sa iyo anuman ang itsura mo, lahi mo at kulay ng iyong balat. Huwag matakot sapagkat si Lord ay kakampi natin. Ang anumang pananakot, masakit na salita at anumang masama ang naising gawin sa atin ng ating kapwa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kakampi natin. Huwag masyadong dibdibin kung ano ang sinasabi at iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang mahalaga ay nakikilala mo ang iyong sarili na ikaw ay isang tagapagmana ng pangakong buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, sa mata ng Diyos, ikaw ay maganda at napakahalaga dahil ikaw ay anak niya. Dahil dito, walang halaga ang anumang masamang tingin o iniisip ng kapwa natin sa atin. Nakikita niyo ba kung gaano kasaya ang maglingkod sa Diyos? Sa Diyos na nakikilala kung sino ang tunay na ikaw at handang tanggapin ang anumang kakulangan at kapintasan mo? Na nalulugod sa lahat ng effort kahit na maliit na ginagawa mo para mapalugod mo siya? Sa Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng iyong ginagawa at sakripisyo alang-alang sa pagsunod mo sa Kanya. Kaya huwag matakot kung ano man ang mga pagsubok na maaring daanan sa paglilingkod sa Kanya. Kahit pa may iba't ibang mga tao na magsasalita ng masama sa iyo dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil lahat ng ito ay matatapos, ngunit ang kasayahan na mararanasan sa buhay sa langit na pangako ng Diyos ay walang hanggan. Sana ay patuloy niyo pong tunghayan ang mga kasunod naming pagtatanghal upang makita nyo ang saya at excitement na maaaring maranasan ng isang kabataan sa kanyang buhay. Kung siya
ay maglilingkod sa Diyos. Muli po tayong magkita-kita dito sa Youth Worshiping God. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa at bago po ang pansamantalang pagtatapos ng programang ito, tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Aba, Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa iyo sa pagkakataong binigay mo upang magawa namin ang kalooban mo sa ganitong paraan, ang makapaglingkod kami sa lahat ng aming kapwa, maging sa amin pong mga kapatid. Sana po napaligaya ka namin at lagi naming maingatan sa aming kalooban ang kababaan ng kalooban. Maging hangad lamang namin palagi ay mahayag ang iyong kalwalatian, ang kalooban mo sa lahat ng mga tao. Kaya po, dinadalangin din namin sila na aming mga taga-subaybay na makarating sa kanilang mga pandinig ang mga pagtuturong ito na ipinaglingkod ng iyong kabanal-banalang iglesia. At higit sa lahat, humaplos sa kanilang mga puso, umakay upang makapagpasya. Makasama namin sila sa tunay na paraan ng paglilingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan. Ipinagtatagubilin namin ang mga darating pang araw. Maitaguyod po namin ito kasama ng kapatiran na isa ang layunin, itanghal ang iyong karangalan sa gitna ng sanlibutan. Dalangin namin ang lahat sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat po. Sana po ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli, ito po si kapatid na Ryan Bernabe para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Let us all have a blessed day.